At ang nakakatawa dito, yung again, babalikan ko si Rodante Marcoleta. Alam niyo kung bakit nakakatawa? They chose the most vindictive person to head the most investigative committee. Sa Tagalog. Ang pinili nilang tao para pamunuan ng Blue Ribbon Committee na ang ang trabaho ay imbestigahan ang quote-unquote katiwalian ng gobyerno ay yung pinakamapaghiganting tao na nandyan ngayon sa Senado. Si Rodante Marcoleta. Vindictive yan, mapaghiganti yan. Alam niyo kung bakit? Bibigyan ko example. Naalala niyo to? Yung nag-away sila ni Commodore Tariela? Baka kung nakakalimutan nyo kung anong pinanggalingan nito. Nasa hearing ng TRICOM, etong si Marcoleta. Hinanap niya si Commodore Tariela. Oo. At ginisa niya tungkol sa comment ni Commodore Tariela na may mga traidor na opisyal dito sa Pilipinas tungkol sa West Philippines. So, usapin ang West Philippine Sea. Ito yung video niyan, guys. Balita niyan. Sa kauna-una ang pagkakataon, nagharap sa kamera ang nagbabangayang sina Congressman Rodante Marcoleta at PCG spokesperson Jay Tariela. Sinisisi ni Marcoleta si Tariela sa pambabash sa kanya dahil pa rin ito sa issue sa pangalang West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pero po yung binabas po ng hindi naman po masyadong marami dahil nga po doon sa pagkakasabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Ito ang bungad ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta sa pagdinig ng House Tri-Committee tungkol sa fake news at ang kanyang mga patutsada nakadirekta kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Tariela. Nagugat ito sa sagutan ng dalawa sa social media tungkol sa pangalang West Philippine Sea. I was called a traitor at yung statement ko raw is a disservice to the nation. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. Let's put it on record. I did not use the word traitor. I stand by the statement of the president. I did not mention you said it. The katang-isip phrase was the president's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos. February 4 sa isang House hearing tungkol sa fake news. Alam nyo, tinan nyo, kung gano'ng ka-vindictive dito si Marcoleta. Sino ba yung nagsabi na yung West Philippine Sea ay invento lang natin mga Pilipino? Di ba si Congressman Marcoleta during that time? Congressman Marcoleta pa lang siya. Tapos, nung binas siya ng napakaraming Pilipino dahil doon sa statement niya, sinisi niya si Commodore Tariela. Dahil kung hindi ro nag-comment si Commodore Tariela, hindi ro siya mababash. Ang ginawa niya, gumanti siya doon sa TRICOM sa hearing, mga kabayan. At mga babayan, nung gumanti siya doon, mga babayan, lalo siyang nasopla. Alam nyo kasi, mga babayan, tulad nito si Congressman Marcoleta, whether he likes it or not, yung statement na sinabi niya yon ay mali. At kahit hindi yung nag-comment si Commodore Tariela, mababash at mababash etong si Congressman Marcoleta at the time. See? Ginamit niyo yung hearing para mag-demand ng apology galing kay Commodore Tariela. Vindictive. Okay, tapos natin itong balita. Unang sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea dahil hindi ito kinikilala ng international community. Pero iba raw ang naging interpretasyon dito ni Tariela at maging ng mga netizen. Dito na siningil ni Marcoleta si Tariela. Hindi ka man lang gumawa ng effort, for example, na I did not say that. Hindi mo lang sinasabi. But you know, people are bashing me. I am pro-China. When is the last time or the first time that I am pro-China? Again, Mr. Chair, I never said that you are a traitor. That is clearly posted on my Twitter. Pero hindi ka po nagbigay ng paliwanag na sinabi mo sana doon sa social media din. Bakit nyo ina-ascribe sa akin na sinabi ko na traitor si Kong Marcoleta? Pero Obligasyon ni pa din. Tariela, hindi niya obligasyong ipagtanggol si Marcoleta sa mga bumabatikos sa kanya Tanggol mo online. yung sarili mo. Why would I go to the extent of defending you and you are running for Senate? I might as well be interpreted as running for supporting somebody for public office. Why would I even defend you if you're calling me gago? As a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang.
Sa huli, nanindigan si Marcoleta na dapat itama ang pananaw ng mga Pilipino sa pangalang West Philippine Siyempre, wala na siyang choice Dapat eh. nating i-educate ang ating mga kababayan. Yun Let ang me educate you. pinatulan nun. So it is not disservice. I do not deserve to be called a traitor just like that. Kasi ang gusto kong mangyari, lumitaw, mainformahan natin ng tao na sa ngayon, hindi pa talaga naitatala officially yung West Philippine Sea. Bago ang pagdinig, iginiit ni Tariela na ang di natin pagkilala sa pangalang West Philippine Sea ay pambabaliwala sa hirap ng PCG sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa. Nagbabalita mula sa Frontline. Diba? Mark Vindictive. Vindictive, mga kababayan. Vindictive. Hindi pa yan, meron pang isa. Same hearing, Tricom. Ano sabi? Rep Marcoleta, ginisa ang isang vlogger kaugnay sa pagpapalaganap nitong fake news. Sino yung vlogger na yan? Si Atty. Ricky Tomotorgo. Sabi, pinapalinaw ni Representative Marcoleta sa vlogger at abogadong si Ricky Tomotorgo ang paratang na ibinato sa kanyang vlog na pinamagatang huwag maniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Sa pagdinig ng House, Tricom, kinwestiyon ng mamabatas ang naturang vlog na tumatalakay sa kanyang pagdalo kay dating Vice President Leni Robredo noong kasagsagan ng hidwaan ng Uniteam. May mali siya daw kasi yung vlog. Oo. Dahil kahit kailan daw, wala daw siya nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Senator Marcoleta, yung pagsasalita mo pa lang na walang West Philippine Sea, panlilinlang na yun. Yung 2,000 piso, na proyekto mo. Inunahan ka na ni Bongbong Marcos. Tapos sigurado, ikaw ang magki-credit grab yan pagkatapos. Yung lifeline rate. Na pag umabot sa certain kilowatt hour, libre na. Yun. Sigurado ako, i-credit grab mo yun. Pero, sinabi na ni PBBM sa SONA eh. Sorry ka. May mga panilin lang ka rin talaga kasi. Oo. Ngayon pala, sinasabi mo, inosente si Sara Duterte, panilin lang na yun. Hindi nyo pa nga nakikita yung ebidensya, sinasabi nyo, inosente na agad. Diba? Ayaw nyo nga ipalabas yung ebidensya eh. Anak ng tipaklong. Naisabay pa yung Supreme Court. Nai-cover up pa si Supreme Court bigla. But anyway, kasi ito ba gusto niya? Pinag-forced apology niya si Atty. Ricky Tomotorgo. Hindi nag-apologize. Pinapa-contempt. Hindi pala siya member ng committee, so hindi siya pwedeng mag-cite ng person in contempt. Napahiya bigla si Congressman Marcoleta, hindi kasi miyembro. Yun ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Dahil nga, yung pagbibigay ng they're taking the committee chairmanship slightly. Dahil nga nagbayad utang na loob, lintik na utang na loob yan, mga kababayan. Sorry, pardon my French. Pero kasi mga kababayan, nagbabayad sila ng utang na loob as if yung utang na loob na yan, mga kababayan, buhay nating lahat. Etong mga taong to, sumusulat ng batas. Yung batas na yan na magdidikta kung paano tayo mabubuhay lahat. Yan din na magbibigay ng pulisiya sa mga serbisyo na ibinibigay sa atin lahat. At ginagawa nilang pabuya sa loyalty. Yung committee chairmanships. Hindi ko maliit na bagay yan yung committee chairmanships. Because precisely, that's the point of the committee chairmanship. Is to make sure na ang Senado ay sumusulat ng batas alinsunod sa kung anong kapangangailangan natin lahat bilang Pilipino. Tapos, ang ginawa ni Chis Escudero, mga babayan, pinambayad utang lang sa mga taong loyal sa kanya. Pambababoy talaga eh. Pambababoy talaga ng institusyon ang ginagawa ng mga senador sa sarili nila. Ginagawa nilang laruan to, playground, sandbox, na kung ano mang political ambition meron sila. Kaya nga mga babayan, deserve talaga yung hashtag abolish the Senate. There's no point in having a Senate that's like this. There's no point. Seriously. So maganda, lumayas na itong 24 na. There's no point in having them. Seriously. Wala silang point sa buhay ng Pilipino. Dahil wala naman silang ginagawa na para sa
Pilipino.